Ako si Alan Double Alpha Alcedo. Kasama ng Arsobispo ng Maynila, Most Reverend Luis Antonio G. Tagle, ang 5 pang naging bagong cardinals ng Simbahang Katoliko. Ang seremonya sa consistory ay ginanap sa pamumuno ng Santo Padre Benedicto XVI sa St. Peter's Basilica alas 11 ng umaga, araw ng Sabado, 24 Nobyembre sa Vatican. Si Cardinal Tagle ay ika-7 cardinal ng Pilipinas matapos na naihirang ni Papa Benedicto XVI noong Oktubre sa edad na 55 ani. Siya ang ikalawang pinakabatang cardinal sa buong mundo at pinakabatang cardinal naman sa istorya ng Simbahang Katoliko ng Pilipinas. Sa pagretiro ni na Archbishop Gaudencio Cardinal Rosales at Ricardo Vidal, samantalang namayapa na ang 4 pang sina Rufino Cardinal Santos, Julio Cardinal Rosales, Jaime Cardinal Elcin at Jose Cardinal Sanchez, ang bagong Cardinal Tagle ang siyang pinakamataas na opisyal ng Simbahang Katoliko sa bansang Pilipinas. Napapanahon ang paghirang sa kanya ng Santo Padre sa pagdeklara sa ikalawang Santong Pilipinong Pedro Calungsod noong 21 Oktubre, ang Year of Faith at sa pagdaos ng Sinodo ng mga Obispo para sa bagong evangelization. Ang mga cardinals ay siyang mga closest advisor ng Santo Padre, pero ang kanilang mayor na tungkulin ay sa pagpili ng bagong Santo Papa. Ang scarlet ng kanilang kasak at sombrero ay simbolo ng dugo, at sila'y maging handa na ibuwis ang kanilang buhay at manatiling tapat sa simbahan. Ang edad ng 6 na bagong cardinals ay hindi lumampas sa 80 ani. Ang kanilang nominations nagdala sa voting age cardinals to 120, 67 of whom named by Pope Benedict XVI. Silang lahat ay eligible na maging Santo Papa. May mga 199 cardinals sa buong mundo. Samantala, ang lumampas sa 80 ani ay hindi na pwedeng mag-elect ng Santo Padre, at ang pwede na lamang ay ang natirang 96 cardinal electors. Si Cardinal Tagle ay isinilang sa Maynila noong June 21, 1957. Naordinahan na pare noong February 27, 1982, and later as a bishop on December 12, 2001. Siya ay kumuha ng kanyang Philosophy at Theology Studies sa San Jose Major Seminary sa Ateneo de Manila University. Kumuha ng kanyang doctorate in Sacred Theology at the Catholic University of America sa Washington, D.C. sa United States of America from 1985 to 1992. Siya ay naging miyembro ng International Theological Commission of the Vatican mula pa noong 1997. Sa pagpahayag ng Santo Padre sa Sinodo ng mga Obispo, sinabi niya na ang rason ng pagpili ng mga bagong cardinals na kahit isa sa kanila ay walang European, ito daw isang bagay para maipakita ng simbahan ang true universality after the batch of cardinals created during the last consistory na puro mga Curia members or Italian. Ang mga bagong cardinals ay ang mga sumusunod: James Harvey, the American head of papal household; His Beatitude Vichara Boutros Rai, Patriarch of the Maronite Church in Lebanon; His Beatitude Basilius Clemens Turtungkal, head of the Syro-Mankar Church in India; Archbishop John Ororonfini Onayekin of Abuja; Archbishop Ruben Salazar Gomez of Bogota, Colombia; at si Archbishop Luis Antonio G. Tagle of Manila in the Philippines. Pakinggan natin ang mga damdamin ng kagalakan at panawagan ng kapwa nating mga Pilipino
na dumalo sa isinagawang creation of new cardinals, lalo na para sa kay Cardinal Luis Antonio G. Tagle. Nagsisimula tayo kahit nahinto swerte naman napadaan si Cardinal. Swerte natin dahil nakausap na natin. Nakamayan. Wala ka ba yan? Taka-amin pa? Oo nga po. Father, diyan ba kayo nagtatrabaho sa kanyang palasyo? Hindi naman po. Actually, pari niya po ako. Pag sinabing pari niya ako, siya ho ang aking obispo. Okay. Siya ho ang aking obispo, si Archbishop. So mga ilang kayo galing sa Pilipinas? Mga 18 po kami mga pare, pero magkakahiwalay naman po kami ng ng area dito kung saan kami nag-stay. Yung sa likuran ninyo, kasama nyo? Kasama ko mga empleyado ng Arsobispado ng Maynila. Ito Wow. po yung mga different offices and department na nagtatrabaho under the Archbishop. Anong pakiramdam natin? Of course, overwhelming po. Papasalamat tayo sa Diyos sa biyaya, lalo na ng bagong kardinal ni Archbishop. Napakabilis ng mga biyayang ito. Una, nagkaroon tayo ng bagong santo, ngayon bagong kardinal. No? Ito ay isang magandang pangitain, no? Para sa pananampalataya natin mga Pilipino, lalo na ngayon ay pinagdiriwang natin ng Year of Faith. Sana mas mapalalim ang mga karanasang ito, hindi lamang namin mga pari, kundi ng lahat ng mananampalatayang Kristiyano, lalo na sa bansang Pilipinas. Ano ang panawagan sa ating mga church leaders at sa mga church workers ng pag-declare ng Year of Faith, Father? Well, of course, yun nga, ang Year of Faith naman, ito ay para balikan muli, lalo na yung pananampalataya, yung pinakaugat. Marami kasi sa atin ngayon, lalo na sa panahon ngayon, marami tumatawag, we are Catholics, we are Christians, but we don't know about the faith. Parang ganun. So, ang panawagan po is balikan muli. Kaya nga ang tema o ang pag-aaral, lalo na ngayong Year of Faith, ay talagang suriin, pag-aralan, pagnilayan, at balikan lalo na yung biyaya. Basically sa Maynila, pinag-aaralan po namin ngayon yung Apostles' Creed. So yun ho yung basic na catechesis. So balik po tayo sa basics. Basics talaga. Yun po yung talaga pinaka-ugat ng Year of Faith. Padre, sa palagay po ninyo, ano ang magandang approach po natin sa modernong panahon para sa evangelization, ang bagong evangelization? Well, yan din po yung tema ng synod, na nakatatapos lamang na synod ng mga obispo dito sa Roma noong Oktubre, na new evangelization. Pero ang sabi nga po ng Archbishop noong binibahagi niya sa amin ito, nung bumalik siya sa Pilipinas, well, una, kailangan dito balikan ang Biblia. Yan ang pinaka-foundation. Pangalawa, of course, balikan natin yung mga documents, old documents sa simbahan na nagtuturo, na nagpapaliwanag ng ating pananampalataya, lalo na yung CCC. At sa ating sa bansa Pilipinas, meron tayong tinatawag na PCP2. Ito ho yung mga babalikan lang naman. Pag sinabi natin balikan, pwede natin suriin, yung nga pag-aralan, basahin, in this sense, pagka nabalikan ho kasi natin ito, may integrate na rin ho natin ito sa ating buhay. Pero ang lungkot kung minsan inaatake na ang simbahan, napakaraming problema. We are under siege by liberalism, secularism, liberalism. Paano po kaya mapaglalabanan ito ng simbahan? Well, una siyempre, kaya nga pinapagtibay yung pananampalataya, yung faith. With this, at least kung alam mo yung pananampalataya mo, pwede mong labanan itong mga heresies na to o itong mga kalaban na to. Kasi kung hindi mo alam yung pananampalataya mo, paano mo sila sasagutin? Paano mo sila kung tagisan lamang ng pananaw, well, hindi ka na makakapagsalita dahil wala kang alam. Kaya nga ito binabalikan, papag-aralan mo muli. At bahagi nito, kagaya ng programa namin sa Archdiocese of Manila, kaming mga pari, sa bawat homily, kailangan i-discuss talaga kung ano talaga yung pananampalatayang Kristiyano. Good morning, I am Allen Alcedo of Balitang Roma Online. Pwede po bang makilala po kayo? Good morning, I'm Monsignor Rolly from the Archdiocese of Manila. Okay, nice to see you, Monsignor. Nice to see you too. Nice to meet you. Ano po ang ating pakiramdam? Sa ilang sandali na lang po, mayroon na naman tayong isang bagong kardinal, pinakabata, si Archbishop
Tagle? Well, simula pa nang i-announce na isa siya sa mga 6 na bagong kardinal, nagalak kami, lalo na kami nang nasa Maynila, sapagkat siyang aming arsobispo. At sapagkat ito isang malaking karangalan, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa simbahang lokal ng Manila. At isa sa mga mabilis na pagiging kardinal ang kanyang pagiging kardinal, sapagkat wala pa siyang 1 taon sa Maynila ay nahirang na siya bilang kardinal. At naniniwala kami na karapat-dapat yung kanyang natanggap na karangalan. At nagdadasal kami na sana ay patuloy siyang palakasin ng Diyos, bigyan ng katatagan ng kalooban, at laging malakas ang katawan. Hilda Cruz. Matagal na po kayo sa Roma? Matagal na po ako, 32 years na po. Magte-33 na. Umalis po ako sa Pilipinas ang 1979. Okay. Ano po ang pakiramdam natin? Maya-maya na po, mayroon na tayong bagong kardinal. Ay, nag-uuma po ang aming katuwaan at si Cardinal Tagle ay na-elect bilang isang cardinal. Malaking karangalan po sa lahat ng Pilipino ang pagiging cardinal niya. At ito ang magiging daan upang magkaisa-isa na ang talagang simbahang Katolika ay humahanap ng isang tunay na pari para mapaunlad natin mapag-isa ang mga taong nawawalay na sa pananampalataya. Ngayon ay taon ng pananampalataya, Year of Faith. Kaya kailangan tayo magkaroon ng ganap na pananampalataya. Para po sa inyo at sa inyong mga kasamahan dito sa Roma, sa mga religious communities po, ano po ang magiging implikasyon nito para po sa inyong matatawag nating misyon dito sa Roma? Ano ang masasabi ko po lang ay isang malaking tulong si Cardinal Tagle para magkaroon tayo na higit na makalapit sa simbahang Katolika, sa ating Papa at sa lahat ng ating mga kasama dito. Mayroon po kayong nais na iparating sa mga kababayan natin sa Pilipinas? Kami ay natutuwa at narito sa Roma at para na rin namin kayong kasama lahat dito na nakikisa sa aming pagniriwag na ito bago kami. Kaya po kanina tumawag po ako sa Pilipinas. Ang sabi ko ay panoorin tayo sa Vatican at nakakasama natin ang bagong halal na cardinal at yung ibang 5 pang cardinal sa iba-ibang bansa at ang ating lutihing Papa si Benedicto XVI. Saan po kayo sa Pilipinas? Marikina. Salamat po. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw din po.
galing po sa St. Peter's Basilica sa Roma, ako si Alan Dabonao Salcedo, Balitang Roma Online.